Amen? Lahat po tayo may kahinaan. Lahat po tayo merong mga issue na pinagtatagumpayan. Kaya ang sabi dun sa Revelation, di ba? Sino yung papasok sa langit? Yung mga overcomer, yung mga nagtagumpay sa kanilang mga kahinaan dito sa lupa. That's why we need the Holy Spirit. We need a divine helper. Kaya tiyak po tayo magtatagumpay kasi binigyan tayo ng Diyos na makapangyarihan yung greater power than the power on this world, which is Satan. Talo natin yun. At dito siya tumira sa ating puso. Kaya tiyak makakaya natin. Tiyak mapagtatagumpayan natin ang ating mga ugali, ang ating mga kahinaan. Amen po ba? Pumalakpak na po tayo sa Panginoon. Glory to God. So makikita po natin dito na yung bitter root comes when we allow disappointment to grow into resentment. Pag lagi daw po nating inaalala yung mga past hurts, yung mga nakaraan, na kung saan tayo nasaktan, pag lagi mong inaalala yan, nagsisimula ulit sumama ang loob mo. Amen po ba dyan sa likod? Amen. So do not remember again the past hurts. Past na yun eh. Nakaraan na yun. Nasaktan ka na noon, pag inaalala mo, nasasaktan ka ulit. Eh di forget it. Handa ka bang kalimutan ang lahat? Amen. Handa ka bang magpatawad ngayong araw na ito? Amen. Dahil mamaya po makikita ninyo kung gaano kagrabe ang kasalanan ng taong ayaw alisin ang sama ng loob. So, makikita po natin sa istorya ni Esau na yung pong kanyang pagkakamali at kasalanan ay nagkaroon ng lasting consequence. Na ibig sabihin, merong napakalaki at forever na epekto ang nangyari dun sa kanyang isang platitong pagkain na ipinagpalit yung kanyang birthright. Si Jacob lahat ang nakakuha ng pagpapalang iyon dahil inuna ang tiyan kaysa sa Diyos. Inuna ang flesh kaysa sa bagay na espiritual. Amen po ba? Amen. So dapat lagi pong inuuna natin ang Diyos. Whatever, unahin natin ang Diyos. At yun po'y utos ng Diyos. Seek God first. Hindi seek the food first. Seek the money first. Wala pong utos na ganon. Ang sabi ng Diyos, ako ang may-ari ng lahat ng yan, kaya unahin mo ako. No? So, makikita po natin, repentance and forgiveness does not always eliminate sin consequence. Na kahit na si Esau ay nagsisi, hindi na niya mabago ang desisyon ng kanyang amang si Isaac. Kahit na siya'y lumuha ng lumuha doon sa ginawa niyang pagpapalit ng kanyang birthright nang dahil lang sa isang tasang pagkain, wala nang nagawa ang kanyang pagluha at pagsisisi. Na ganun din po ang ating mga ginagawa sa ngayon. Na kahit po tayo nagsisi, huli na nung ikaw'y nagsisi, tumalikod sa iyong kasalanan, nakuha mo na ang consequence ng ginawa mong kasalanan. Meron ka ng sakit ngayon na ang hirap-hirap gamutin. Nang dahil lang sa pagkikimkim ng sama ng loob. Nagkaroon na ng ugat. Diba? Pag maraming ugat ang puno, ibig sabihin, matanda na, matagal na. Kaya bitter root. Huwag daw natin lagyan ng ugat yan. Kailangan maging togi lang yan. Na pag nagsisimula ng magkaugat yung toge, diba? Kailangan bunutin mo na yan. Amen? Amen. Dahil mamumulaklak talaga yan sa tiyan mo, sa puso mo, sa buhay mo. Hanggang sa ikaw nalagyan ng bulaklak sa ibabaw ng kabaong. Amen? So, kailangan magkaroon tayo ng desisyon based on what is the truth and not based on what we feel and not what we want. Kailangan magkaroon tayo ng desisyon kung ano ang tama, kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi yung kung ano yung gusto mo. Hindi yung gusto kong pagbigyan itong laman ko, gusto kong magalit, gusto kong ipakita sa Kanya na masama ang loob ko para makaganti ako. Now what? Ang sabi dito, di ba? Nung tinanggap daw natin si Jesus bilang Lord and Savior, you are now a brand new person inside. Nasaan ba ang sama ng loob? Inside. In your heart.
So God is after your heart. Andali kasing ngumiti sa labas, pero sa loob umiiyak. Marami po bang ganito dito? Oo daw. Siya'y santapat. No? So, kailangan po nating mag-isip na dun sa ating mga ginagawang desisyon na pagkikimkim na mga sama ng loob, isipin po natin what will be the result and consequence in the long run. Hindi yung ngayon lang. Kasi meron po itong consequence na magdadala sa iyo sa hell. You must know the reality of hell. Na ang apoy doon ay hindi namamatay. Ang uod doon ay hindi namamatay. Sama-sama kayo doon. Mga masasama ang loob. Hindi lang masamang tao ang kasama mo ron, pati yung maraming masama ang loob, andun din. Kailangan po nating mabuksan. No? So, kailangan, we must evaluate first yung ating mga desisyon. Yung magiging long effect ng ating mga desisyon ngayon. Amen? Na kahit ikaw ay lumayo ng tirahan, subalit masama ang iyong loob, kita ka pa rin ng Diyos. Alam pa rin ng Diyos ang laman ng puso mo. Hindi ka pa rin nagpapatawad. God loves you so much. Amen? Kasi yung pong love na ibinigay sa atin ng Diyos, yung bang love of God that shed abroad in our heart, ang tawag po sa love na yan ay agape. Pag sinabi pong agape, that is unconditional love ang ibinigay sa atin ng Diyos. Pag sinabing unconditional love, na kahit anong ginawa sa iyo ng tao na yan, walang kondisyon, patawarin mo. Amen? Dahil ang Diyos, lagi niya po nating iisipin, na ang Diyos na nagbayad ng ating kasalanan ay walang kasalanan. Siya ay banal, blameless, innocent, pero nagbayad. Kaya wala po tayong karapatang hindi magpatawad. Amen po ba? Amen. So sa Romans 10:9, nasabi dito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. So ito pong ginagamit natin for salvation, this is incomplete without repentance and turn away from your sins. Hindi po pwedeng, kinonfess ko na si Jesus Christ as Lord and Savior, now I am a child of God. Kulang po yan. Kailangan mong tumalikod sa kasalanan mo. Because you are now a brand new person inside. The Holy Spirit now lives in you. So kailangan wala nang makitang sama ng loob dyan. Kita yan ni Holy Spirit kasi saan nilagay ng God the Father ang Holy Spirit? In your heart. Diyan din nakalagay yung sama ng loob. So kitang-kita siya ngayon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Luke 6:46, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? No? You do not do the things which I say. Hindi daw natin ginagawa ang sinasabi niya. Ang sabi ng Panginoon, forgive. Hindi ka na makasalanan. Ang makasalanan lang ang hindi nagpapatawad. Amen po ba? So, dito po sa Proverbs 10:25, ang sabi rito, but the uncompromisingly righteous have an everlasting foundation. Ibig sabihin, huwag daw po tayong pumasok sa kompromiso. Ano ba yung kompromiso rito? Huwag ka daw makipag-compromise na sa 1 taon ko na patatawarin. Pag wala na ang galit ko, doon ko na siya patatawarin. Nakikipag-compromise ka. Ang sabi rito, ang meron lang daw everlasting, yung merong pundasyon na hindi matitinag, ay yung mga taong hindi nakikipag-compromise. Pag sinabi ng Diyos, forgive, then forgive. From your heart. Pag naramdaman mo sa puso mo na hindi ka pa nagpapatawad, lumuhod ka pa rin, Lord, help me, change me. Help me, Lord, to forgive him or forgive her from my heart. Dahil gusto ko, Panginoon, pagbigyan ka. Sundin ang salita mo, hindi ang sarili ko ang gusto kong pagbigyan. Amen? So, kailangan po nating maging matalino.
At ang tinatawag pong matalino ng Panginoon ay yung mga taong sumusunod sa kanyang salita, hindi yun lang yung amen ng amen, pero hindi naman sinasagawa. In Matthew 18:31 to 34, gusto ko po basahin po natin ito. Babasahin natin ng diretso, and then bago po natin ipaliwanag. Ang sabi nito sa Matthew 18:21 to 34, ang taong di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro sa kanya at sinabi, Panginoon, makailang ulit bang magkasala sa akin ang aking kapatid ay siya ay aking patatawarin? Hanggang sa makapito po ba? Bakit kaya 7? Ang sinabi ni Pedro. Because 7 is a perfect number. Kaya akala niya okay na yon. Pero ang sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitumpung ulit nito. 7 times 70 is 490. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na ibig maningil sa kanyang mga alipin. Nang magsimula na siyang maningil, iniharap sa kanya ang isa na may utang sa kanya ng 10,000 talento. Ang 10,000 talento po, ito po ay 10 milyong dolyares, na ang katapat po nito ay 375 tons of gold. Ito po yung utang nitong lalaking ito sa hari. Ang hari po ay Diyos Ama. Yung pong may utang na to na 10 talento ay tayo, mga Kristiyanong pinatawad ng Diyos. Ang pinatawad po sa atin ilan? 375 tons of gold. Meron ka bang ganyang karaming ginto para magmalaki ka sa Panginoon at hindi ka magpatawad? Kaya mo ba tumbasan yung halaga na yon ng kasalanan mo na binayaran ng Diyos? Meron po ba ritong may gintong ganong karami? Wala. 25. Ngunit sa dahilang wala siyang maibayad, inutos ng kanyang Panginoon na ipagbili siya. Gayon din ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang tinatangkilik upang makabayad. Ang alipin nga ay lumuhod at sinamba siya na sinabi, Panginoon, pagpasensyahan mo muna ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko. So ano ang ginawa ng alipin? Di ba ito rin yung ginawa natin? Lumuhod, humingi ng pasensya sa Panginoon, at ang sabi rito, kaya ang Panginoon ng aliping iyon ay nahabag. At pinawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Ang utang po ay kasalanan. Ngunit paglabas ng aliping ding iyon, nakita niya ang kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Ito po yung nakitang kapwa, ito po yung kapatiran natin. Na ibig sabihin, may ginawang atraso sa atin. Amen? Ito po'y kapatiran ng binabanggit po rito. Ang kanyang kapwa alipin ay nagpatira pa sa kanyang paanan, nagmakaawa siya sa kanya na sinabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko. So, na-repeat yung sinabi niya sa Panginoon, sa hari. Pero tingnan niyo ang tugon ng masamang aliping ito. Ngunit ayaw niyang pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ito hanggang sa makabayad ng kanyang utang. Samantalang siya, pinatawad. Amen? Kaya nang makita ng mga kapwa niya alipin na nangyari, labis silang namighati, lumapit sila sa kanilang Panginoon at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Kaya nang maipatawag na siya ng kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, o ikaw na masamang alipin. Take note. Sabihin nga po natin, masamang alipin. Iyan ang tawag ng Diyos sa taong di marunong magpatawad. Masama. Alipin. Ikaw na pinatawad ng Diyos na isang masama, hindi matutong magpatawad sa kanyang kapwa. Pinatawad ko ang lahat ng pagkakautang dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba nararapat na mahabag ka rin sa iyong kapwa alipin? Katulad ng pagkahabag ko sa iyo, sa matinding galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagpahirap sa bilangguan
hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na